Pag-usapan po natin, stay tuned lang po kayo, ano po, kasi pag-uusapan natin, kung madali lang ba mag-alaga ng 45 days at kung papaano po ang pag-aalaga na ginagawa ko. Ayun, isang mapagpalang araw ulit mga kalakwatsero, panibagong araw, panibagong vlog po tayo. So yun, masyadong madalang ang ating video na nai-upload. Ayan, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, pili po yung all para kapag meron po tayong mga bagong mga video updates po sa ating mga ginagawa, mga alaga, po pag-aalaga ng mga manok at kung ano pa, ay agad-agad po kayong manonotify. So ang ating pong update ngayon, may mga nagtatanong kasi kung madali lang ba mag-alaga ng 45 days na manok. Okay, so yun po yung ating topic ngayon. At yun na nga, update po tayo dahil pang 16 days na po ng ating third batch na inalagaan ngayon. Ito sila. Ayan, ito na yung ating mga alagang chicken na 45 days. So wala nang ginawa kundi kumain, uminom. So, update po tayo, pang 16 days po nila. Bali, kinuha ko po sila ay January 24. So, ngayon ay February 8. So, 16 days po nila, 15 days kahapon, 16 days po nila. Magtitimbang po ako, dapat may timbang na yan na 586 gram base po sa aking table chart. Ano po, yan po yung standard. Tingnan natin kung nakuha natin yung timbang na yan. And then, mamaya, pag-usapan po natin. Stay tuned lang po kayo, ano po. Kasi pag-uusapan natin, kung madali lang ba mag-alaga ng 45 days at kung paano po ang pag-aalaga na ginagawa ko. Okay, so ayan, magtimbang lang tayo. Nakauna yung ating timbangan dito. Ang uunahin kong magtimbangin. Itong medyo maliit. Itong medyo maliit na to. Oops. Ayun. Medyo maliit po ang kanyang katawan kung ikumpara sa iba. Pero ang timbang po niyan ay 522 grams. Medyo maliit po yan kung ikumpara dito sa iba na yan. Yan. So nakakuha po tayo ng 522 grams namang medyo physical. Makikita natin ay medyo malalaki talaga sila. Ito. Yan. So timbangin natin to. Yun 668 grams. So sobra-sobra po siya doon sa table chart nating sinusundan. Yun po yung standard kasi, po. So, saan ko po nakuha yun? Sa internet din, syempre. Ang mga source po natin, internet. Napako na medyo maliit din. Ito. Itong isa na to. O, yun. Timbang nga, ikaw. So, 532 grams. O, yan po yung medyo maliit na nakita natin. Random lang po to, po? 532 grams. So, random po yung ating ginagawang timbang. Hindi natin pinipili kung malaki or para lang sa video. 532 grams. Which is dapat meron tayo. Ang 16 days dapat ay meron tayo. Balikan natin yung ating kalendaryo. 586 grams. So, para dito sa isang 532 ay hindi na rin po hindi na rin po pahuhuli yan. Okay? So, itong isa na to, makikita natin na talagang medyo mas malaki siya physical. Tingnan natin kung mabigat ang kanyang timbang. Ayun, 598 grams. So, pasok po siya. Opya, itong isa na to, 532. Ito. Medyo malaki po. Pipili ko itong medyo malaki. Pero medyo magaan siya. Okay, so, pumapasok na po siya ng 600 grams. Itong isa na to, medyo malaki din to. Ayan, Dali dito. Medyo malaki din to. Medyo malaki din ang kanyang katawan. 692 grams. So, meron pong iba na talagang hindi naman talaga maiwasan. Katulad dito, may sakit po to. Nabansot po itong isa na to na balda, hindi na po siya makalakad. Ayan. So, maaaring mula talaga sa kanyang pagkasisiw sa na hindi natin napansin. Pero malakas po kumain yan. Malakas kumain, malakas uminom. Kaya ang ginagawa ko ay inilalagay ko po siya dito. At saka pag gusto ko siya painumin, ilalagay ko siya sa inumin. Kaya meron po akong ganito para sa may mga sa mga nabansot o may mga sakit. Kasi meron din po sakang dyan na nahirapan lumakad. O yun.
Ayun, oh. Nandun siya. Pero malakas po kumain yan. Ayun. Yung isa na yon, sakang po yan. Yan, yan. Yung nasa likod ng ano na yan. Nasa likod ng isa na yan. Sakang po yan. So, kaya, yun po yung ano, update natin ngayon. At, doon po sa may mga nagtanong kung mahirap ba o madali ang pag-aalaga ng 45 days. So, ito lang po yung masasabi ko. Ano po? Unang-una, siyempre sa lahat naman ng ginagawa natin, kung hindi mo sasamahan ng tiyaga, ay medyo mahihirapan ka rin, no, kahit papaano, dahil may asikasuhin mo rin talaga sila, lalo't itong mga alaga na to, itong mga manok ay medyo medyo masilan, no, masisilan sila, hindi katulad ng mga native na manok. Pero kung ito yung kumbaga parang nakahiligan mo, ay parang masaya po mag-alaga ng manok, no, lalo pa nga kung kumikita ka. So ngayon, pag-usapan nga natin paano nga ba mag-alaga ng manok, lalo na po kung ganito yung setup nyo. Okay, ipa ang hindi siya naka-elevate, kasi kadalasan naka-elevate, ano po. So ito, ipa, nasa flooring na lang po siya. Binudburan. Ang ginawa ko po nito, may mga video naman po ako nito, search nyo na, tingnan nyo na lang po sa aking mga video. Flooring na po yan, tapos lupa, tapos saka ko siya binudburan ng ipa. Pero hindi ko alam kung alin ang mas matrabaho, kung yung naka-elevate o itong setup na to. Kasi ito pong setup na to, unang-una, ito, kailangan talaga ng tiyagaan. Unang-una, syempre, kasi dati po akong OFW, kung ang ating mga asawa, babae, lalaki man dito sa Pilipinas, pwede po nilang gawin ito kung wala pong ibang ginagawa, no? Kung walang ibang trabaho, or kahit man siguro may trabaho, no, lalo na sa gawaing bahay, kaya pa rin pong isingit ito or gawin ito additional income po natin, no? Additional income. Okay, may video na rin ako kung kumita nga ba ako dito sa pag-aalaga ng manok. Okay? At balik na tayo sa ating topic. Mahirap ba mag-alaga ng manok? Unang-una, sabi ko, meron kasing dalawang setup. Etong setup ko na to, ipa ang flooring, hindi siya naka-elevate. Meron naman isang kulungan na naka-elevate na bumabagsak yung ipot doon sa ilalim ng kanilang flooring. So, eto, sinadya ko pong ganito, nag-research po muna talaga ako, sinadya ko to, syempre, with A2B technology, na-research, nahanap ko kung paano po makatulong na hindi po mangangamoy ang ipot ng manok. So, yun po yung gamit ko. And then, yun nga, itong ating setup na kulungan para po makatulong talaga na hindi po mangamoy ang ating alagang manok, kasi ang dami ko pong mga kapitbahay dito paikot. So, itong setup na to, unang-una, syempre, bago mo siya lalatagan ng sisiw, o bago mo siya lalagyan ng mga manok, kailangan mo munang latagan ng ganitong ipa ng palay. So, bali, ang sukat ng aking kulungan ay 10 by 16 feet. 16 papunta doon, 10 feet yung papunta rito. So, mababa na lang talaga to dahil sinundan ko lang yung aking mga haligi. 10 by 16 feet. Bali, ngayon, ang huli kong laman nito ay 200. Okay? So, ilang sako, ang tanong, ilang sako ang nagagamit kong ipa? Actually, tansyahan na lang. Unang latag dyan, siguro naglagyan mo lang ng mga 2 inches ang kapal. Mga ganun lang. Okay, mga ganun lang ang kapal. Okay. 2 inches, tapos pagka saka natin lalagyan ng manok. Okay? Unahin natin yung brooding cage, siyempre, yung paglalagyan ng mga sisiw. At tuwing ilang araw ako naglalagay, kasi kailangan nating dagdagan yung ipa. So tuwing ilang araw o ilang linggo nagdadagdag ako ng ipa. Actually, sa ngayon, etong setup na to, hindi ko pa nadadagdagan. Naka-1 linggo na po yan. Dito lang talaga ako tumitingin sa kung kailangan na ba talaga silang dagdagan o hindi pa. Okay, so sa ngayon okay pa naman. Wala pa maraming ipot dito. At kung minsan, hindi lang minsan, ito po mga manok, nagkakahig po yan sila. No, kinakahig nila yung, ang tawag dyan, yung kinakalkal nila yung ipa. So, yung mga ipot ng manok, natatabunan, yung mga ipot nila, natatabunan, and then, makikita mo dito sa ibabaw, may mga ipa na naman. So, ganun po yung setup nila. Ganun yung ginagawa nila, siyempre manok. So, kinakahig nila yung mga ipa na yan, and then, umiilalim yung ipot nila. So, kaya, ang ginagawa ko, tinitingnan ko lang, kung talagang marami ng ipot dito sa labas, saka lang po ako nagdadagdag. Tapos ang dagdag ko, pakunti-kunti na lang po yan. Minsan 2 weeks, 1 week, ganyan. So,
Ang dagdag ko siguro mga gano'n na lang kakapal, 1 inch na lang. Actually, itong laki na to, 16 by 10 feet. Ang unang latag ko nito, nakakaubos po ako ng 6 na bimig na sako na bimig yung sa feeds. Ano po? No, yung sa feeds na sako, 6 po 'yon. No, at dito sa amin, sa ngayon binibili na yung ipa. Dati ay libre at namumroblema yung mga kiskisan kung saan nila itatapon yung ipa. So, ang bili ko ng ipa ay 20, isang sako. So, 6 sa unang sit up ko. Kaya, yun po yung unang ginagawa. And then, kapag kailangan ng dagdagan, 4 na sako po ang nadadagdag ko dito. No, 4 na sako na lang. So, tinatansya ko na po yung 4 na sako. Medyo manipis na po siya, basta matabunan lang yung mga ipot nila, lalo yung mga basa, para lang po maiwasan na hindi mangamoy. So, yun yung sit up. And then, pagkatapos po ma-harvest natin yung ating mga manok, pinapalitan ko itong ipa. Tinatanggal ko itong lumang ipa. At ayan, katunayan, meron pa ako dyan. Yan. Mga pinagtanggalan ng chicken butts ko, nandiyan pa siya. So, ginagawa ko naman yan ay itinatambak ko sa isang lugar. Yun, dati, yun yung tambakan ko doon sa dulo nung wala pang bubong. Binubungan ko po yan, dinagdagan ko para magdagdag po ako ng alaga. Ibinibilad ko para kung may mga bakterya, kasi kung kaya pa naman pong gamitin, para kung may mga bakterya yan, ay mamamatay yung bakterya niya. So, kaya pa naman pong gamitin. Sayang pa din. Ito kasi ano na to, 2 times ko na, pangalawang bisis ko na yung ginamit itong ipa na ito. Ito yung unang nakatambak doon. Okay, so ganun po ang aking ginagawa. No? Pagkatapos ng harvest, tatanggalin yung ipa. Tapos, yan na. No? Kung kaya mo, kung may tambakan ka, tambak agad doon sa initan para mamatay yung mga bakterya. Pagkatapos, siyempre, i-disinfect na natin yung ating kulungan. Okay, dahil buhangin po ang ilalim nito. So, una, para makuha nyo na talaga yung ginagawa ko doon sa mga bagong mag-aalaga na gustong ganito yung sit-up. Ang ilalim po niyan, may sako. Okay, bago ko po nilagyan ng sapi ng ipa para mas madali pong may video po ako niyan para mas madaling magtanggal ng ipa. May sapin po muna lahat na sako yan. Okay, may sako. So, tips ko po, ang daming mga sako sa mga malalaking sako na ganyan. Sa mga courier ng katulad ng GNT, Flash, mga ganyan. Marami po silang sako ng mga ganyan, pwede na lang nating hingin at saka malalapad. Okay, so hinihingi ko lang po 'yan. Malalapad 'yan. At yun na, pagkatapos po ng ating sit-up na ganito, ay siyempre lilinisin mo na yan, no? I-disinfect. And then, kapag lalagyan mo na ulit siya ng sisiw, so ganun ulit ang sit-up, balik ulit, lalagyan mo ulit siya ng sako, and then lalagyan mo siya ng ipa. No? Para, panibagong naman po yan. Ngayon, ang ginagawa natin during operation, papaano natin ito sa pagpapakain, no? Paano ba magpakain? Okay? So, sa pagpapakain, lalo na yung 1 to 2 weeks nila, no, sisiw pa sila, 1 to 2 weeks, talagang po yan, ang ginagawa ko po rito sa pakain ko, unlimited po yan. No, laging puno ang kaingan nila, unlimited. At kailangan sa inumin ay hindi po sila nauubusan ng tubig. No, hindi sila nauubusan ng tubig. At sa tubig naman, dapat ay lagi pong nagpapalit. No, ang ginagawa ko, siguro hindi ko naman nasusunod yung 4 hours. Meron kasi nagsabi na 4 hours, siguro mga 6 hours, ganyan. Nagpapalit po ako ng inumin. Tinatansya ko na lang po yung inumin. So, sa umaga, pag sisiw kasi, medyo pa siya, matagal bago maubos yung kanilang pagkain, saka yung kanilang inumin. So, tatansyahin mo na lang na mauubos yung kanilang inumin ng halimbawa 6 hours, no? Kapag sisiw na 200 heads, itong ganitong 200 heads na to sa sisiw, unang lagay ko po sa ganyang 1 galon na ganyan, ay 1 galon lang po sa 1 galon sa 8 lagayan na ganyan. Hinahati-hati ko siya, 1 puno na ganyan, ng galon na ganyan, hati-hatiin ko siya sa 4 muna doon sa 4 muna sa mga sisiw. No? So, pagkatapos po noon, pag naubos 'yon, mga mga 5 hanggang 6 na oras talaga. Ubos yung 1 galon nila, hati-hatiin mo siya sa 4. Kaya 4 na galon. Kaya mababa pa siya sa 1/4 po ang tubig. Okay, so yun yung ginagawa natin sa pagpapakain. Tapos siyempre, monitor ng kapakainan. Kung ubos na, lagay. Kung ubos na, lagay. Yun, kung paano tayo mag-alaga at preparasyon ng ating pagpapakain at pagpapainom. So talagang lalo pag sisiw pa lang, medyo mapupuyat ka. Kasi ako po, gumigising talaga ako ng
dalawang bisis minsan sa isang gabi, ano po, nung kapag sisiw pa, yung 1 to 2 weeks po nila, yun yung medyo masilan. Pero pagka ganito na, okay na yan, tansyahin mo lang yung kanilang kainan. Dito sa 200 na to, ito yung setup ko. Meron po akong feeder na 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa 200, 8 din po yung ating painuman. Okay, 8 din po yung painuman, 8 yung pakainan. So ito, mas madaling maubos yung maliliit na yan. Mas maganda sana kung puro ganito. So, utay-utay lang, no po, utay-utay lang ang bili ko nito. Hanggang sa makumpleto ko yung malalaki na yan. Kasi ito, maramihan, no? Ito kasi pag ganito lang, lagay ka ng lagay dyan. Etong kanila na to, isang ganyan. Maghapon na po yan, mga bandang alas 3, ubos na po yan. At unlimited po, wag nating tipirin ng ating, ito yung isa sa ginagawa ko, kung bakit nakukuha ko po yung tamang timbang nila sa tamang araw. Kasi po, unlimited po talaga yan. Hindi sila nagkukulang sa pagkain, hindi sila nagkukulang sa inumin. Monitor po talaga, no? So kaya, yun yung medyo, kung wala kang ginagawa, pwede po nating isabay sa dagdag income natin. Pero kung may trabaho ka, kaya din, kaya lang, mo siya, kumbaga, gagawan mo siya ng sit-up mo, timing ng kanilang pagpapakain. No, halimbawa, bumili ka na ng ganito kalaki, may trabaho ka sa umaga, empleyado ka kaya, no, bumili ka ng ganito kalaki, palagay ko naman yung isang puno niyan, hindi ko pa nasubukan na isang puno, no, sa 100 piraso, no, ang dalawa niyan, okay, dalawa, o 3, hindi nila kayang ubusin yan, baka magdamag 24 hours na po siguro yan, and then, yan namang inuman, no, kung meron ka ring 3 niyan sa isang or 4 sa isang daan, no, sa isang daan may 4 ka na ganyan na inuman. Palagay ko yung tigigisa niyan ay hindi nila kayang ubusin maghapon. So, pagdating mo ng hapon, magpapalit ka na lang ulit. Ubos or hindi, magpapalit ka na lang ng inumin. Sa ngayon, iyon lang muna ang update natin kung bakit ko po nakuha ang tamang timbang ay dapat tamang pag-aalaga din po. Yung mga mortality, yung mga nababansot, hindi po talaga maiiwasan dahil yan po ay depende sa sisiw nga na nakukuha natin. Okay? So, yun lang mga kalakwatsero, kung hanggang ngayon nandito ka pa rin, natapos mo ang video ito. Salamat po sa iyo at salamat din sa hindi pag-skip ng ating ads. Ayan. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, natapos mo to at hindi ka pa nakapag-subscribe, huwag po natin kalimutang mag-subscribe. Isang malaking tulong na po sa aking video, sa aking channel yan. At syempre, ang like and share na rin po, no, sa ating mga video. Salamat po para naman doon sa mga gustong mag-alaga, no, mga OFW na katulad ko, kayang-kaya pong isabayan para meron pong extra income. Himukin natin yung ating mga naiiwan sa bahay, babae, lalaki, na po, mga magulang, walang ibang ginagawa, no, mag-alaga ng manok kasi malaking tulong po at dagdag income po ito. Okay, so yun lang po. God bless. Bye-bye.